Basta, welcome back to the channel where we focus on leveling up your business, your mindset, and your life. Kung ngayon tayo nakita, ako po pala ulit si Edna Arnaldo, isang entrepreneur. Madalas natin naririnig ang kasabihan, kung maiksi ang kumot, matuto mamaluktot. Ibig sabihin, kung kulang ang ating resources o mahirap ang buhay, matuto tayo mag-adjust, magtipid, at magtiis. Maganda namang aral yan sa unang tingin kasi tinuturo dito ang pagiging resilience, ang kakayahang umangkop sa mga hamon ng buhay at pagpapahalaga sa kung anong meron tayo. Isang paalala ito na hindi lahat ng bagay ay agad-agad natin makukuha. Kaya kailangan matuto maghintay at magsikap. Pero may isang problema. Bakit tayo nasasanay sa pagtitiis? Bakit hindi natin pag-usapan kung paano palakihin ang kumot? Bakit tayo magsimula? May kwento muna ako. Naalala ko, nung bata ako, maswerte ako kasi hindi ako nakaranas ng ganung hirap ng buhay. Pero, hindi lahat ng oras, nakakaan ko ang gusto ko at nabibili ko yung mga gusto ko. Hindi din naman kasi ganun kalaki yung business ng parents ko. Kaya, nasanay ako makontento sa kung anong meron kami. Pero, habang tumatanda, na-realize ko na hindi pwedeng parating ganun na lang, na makontento sa kung anong meron. Hindi pwedeng laging ganito. Kasi, ang pagtitiis, kung hindi mo lalagyan ng limitasyon, ay nagiging normal. Nagiging cycle ng paghihirap na tinatanggap mo na lang. Maraming tao ang nasanay sa maliit na kumot. Maliit ang sweldo, tiis muna. Walang oras sa pamilya, tiis muna. Walang growth, tiis muna. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang sa maging normal ang parating kapos, ang kulang at ang pangangailangan. Kung may pangarap tayo, kailangan pagsikapan natin itong matupad. Hindi pwedeng tanggap na lang tayo ng tanggap kung anong meron. Ngayon, pag-usapan natin kung paano palakin ang kumot. Kasi kung maiksi ang kumot, hindi lang tayo dapat mamaluktot. Dapat maghanap tayo ng paraan para humaba ito. So, paano? Una, maghanap ng mas maraming oportunidad. Kung maliit ang kita, humanap ng paraan para maragdagan ito. Pwedeng side hustle, negosyo, o pag-aaral ng bagong skills. Pangalawa, i-challenge ang mindset ng pagtitiis. Imbis na laging okay lang, tiis muna, tanungin natin kung paano ito mapapabuti. Mag-invest sa sarili. Hindi lang pera ang dapat na malaki, kundi pati ang kaalaman, kakayahan, at connections. Pang-apat, maging bukas sa pagbabago. Kung hindi gumagana ang isang paraan, baka may mas magandang diskarte. Huwag matakot sumubok ng bago. Kung titingnan natin, ganyan din ang estado ng Pilipinas ngayon. Marami sa atin ang nasanay sa mamaluktot mentality. Sanay sa mababang kita, sanay sa kakulangan, sanay sa pagtitiis, pero hanggang kailan? Bilang isang bansa, hindi tayo dapat manatili sa mindset ng pagtitiis lang. Kailangan natin palakihin ang kumot natin bilang isang ekonomiya. Maghanap ng mas maraming oportunidad, magpursige sa edukasyon, magkaisa para sa mas magandang kinabukasan. Kasi kung may pangarap tayo para sa sarili natin, ganoon din dapat para sa ating bayan. Ang dami ng henerasyon ang nasanay sa pagtitiis. Pero baka ito ng pagkakataon para baguhin natin ang kwento. Mula sa mamalugtot na lang, gawin nating hanapan ng paraan para humaba ang kumot. Kasi hindi sapat ang puro tiyaga. Kailangan ng diskarte may direksyon. Bakit nga ba ito ginagawa? Bakit ako nagnenegosyo? Bakit ako nagpa-vlog? Simple lang. Dahil gusto ko magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. At ayunin ko, magbigay ng inspirasyon sa iba. At naniniwala ako, ng bawat isa sa atin, may potential to succeed. Kailangan ng tamang mindset, strategy, at actions. Success isn't just for a chosen few. It's for those who are willing to work hard and committed to grow every single day. Alam ko yung struggle, yung self-doubt, at yung hirap mag-umpisa. Sa bawat negosyo, kahit sa ibang aspeto, parating may hamon o kalaban na haharapin. Mga competition, doubts, minsan, sarili natin takot. Pero failure is part of the process. Mas malala pa rin yung hindi sumubok. Kaya nandito ako, kasama nyo, kayong kasama ko sa journey na ito. Hindi mo kailangan mag-isa. Kaya sabay tayong masenso at harapin ang hamon ng buhay pag nanegosyo, araw-araw. Binubunga pa akong community sa Facebook para to sa mga may negosyo at sa mga may produkto, lalo na yung may mga local products. Kung isa kang negosyante o nagbabalak magtayo ng negosyo at gustong palawakan ng koneksyon, laguin ang negosyo at matuto mula sa iba, kaya huwag nang magpahuli at sumali na sa Oragon Business Circle. And let's level up together. Pwede na pala kayong order ng t-shirt na ganito, yung gamit ko. Kung gusto nyo supportan ng channel ko, it's a big help. Available po siya for all genders and size. Trip nyo rin yung gantong vibes
message nyo lang ako o comment kayo sa baba. Salamat! That's it for today. Alam ko, ang dami na kayong natutunan. Tandaan na kayong harapin ang future with more confidence. At kung gusto mo pang makarinig ng ganitong usapan, don't forget to like and subscribe. Kung nakarelate ka sa topic na ito, share mo naman sa comment section kung paano mo pinalaki ang iyong kumot. Always remember, trust God, trust the process, just keep going, and enjoy the journey. Ako nga pa pala ulit si Edmar Arnaldo, EA for short. And as always, stay awesome, stay kind, stay curious. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. God bless. Adios.